At dumating na nga si Takamura. Nagulat si Ippo sa biglang pagdating ni Takamura. Hoy, mga mahihina, bumalik na ako para panoorin ang laban nyo. Sigaw na pag-aasar nga ni Takamura. Takamura, nagbalik ka na. Masayang sigaw naman ni Ippo. Mukhang may problema ka ata ngayon, bata, sabi ni Takamura. Hindi dahil na mahina ka lang. Wala ka na dapat pang problemahin. Sige, ipakita mo sa kanya ang lakas mo. At kita naman natin na mukhang bumabalik na nga ang sigla ni Ippo sa mga sinasabi sa kanya ni Takamura. Masayang-masaya na siya na alam niya na kung bakit parang may kulang sa kanya. Hindi naman siya maintindihan ni Takamura ang ekspresyon ng muka ni Ippo. Sige, lagot ka sa akin. Makikita niya mamaya, tatalunin ko siya. Gagawin ko ang lahat, sigaw man ni Ippo. Nabuhay na. Eto nga, ang kulang sa akin gayon, sabi sa isip ni Ippo. At sa bahay nila Ippo. Masayang kumakain sila Takamura. Kasama sila Ippo at Itagaki. Isa pa po, sabi ni Takamura, na mukhang gutom na gutom. Kukunin ko na to sabi ni Takamura. Teka lang, kinakain mo na lahat ng pagkain ko, wika ni Itagaki. Hindi ba may laban ka din na darating? Dapat magbawas ka ng timbang mo. Magbawas ka, pag-aasar ni Takamura. Naiinis naman si Itagaki. Ang masasabi ko lang, madami akong nakain sa iba't ibang lugar. Kailan lang, pero ito pa rin ang pinakamasarap sa lahat. Sabi nga ni Takamura. Nakakabilib ka talaga, Takamura. Wika ng nanay ni Ippo. Hindi po. Mas nakakabilib po ang luto nyo, sabi ni Takamura. Ippo, kukunin ko na rin to Tawa si Ippo. Sige lang. Sagot naman ni Ippo. Napansin naman ni Ippo na walang gana si Itagaki. Baka nakakalimutan nyo na mayroon kang laban mamayang gabi. Alam mo ba? Ano tong parang wala kayo ginaalala sa magiging laban? Sigaw ni Itagaki. Ano naman problema doon? Hindi naman importante na laban yun, sagot ni Takamura. Importante na laban yun. Defend title match yun, sigaw ulit ni Itagaki. Anong problema? Nanisang pasaway, nakagaya mo, sabi ni Takamura. At nagkakainisan na nga ang dalawa. At inaawat naman sila ni Ippo. Ayos lang naman ako. Handa na ako sa mangyayari. Kaya ayos lang din, naman sigurong mag-relax, hindi ba? Sabi nga ni Ippo. Sige, kung ikaw na mismo, ang nagsabi, senpai, sabi ni Itagaki. Sorry, sabi naman ni Takamura. At may kinukuha ito sa kanyang gamit. May dala pala ako para sa inyo. Ano naman yan, sabi ni Itagaki. Ito ang nahanap kong ipinagmamalaking pagkain sa Osaka. Masarap ba yan? Tanong ni Itagaki. Malalaman mo kapag natikman mo. At kumain agad si Itagaki. Ang sarap nito. Matamis na maalat, sabi ni Itagaki. Talaga? Sige, titikim din ako, sabi ni Ippo. At kakagat na sana si Ippo. Pero hindi niya itinuloy. Anong problema? Hindi mo ba kakainin, sabi ni Itagaki. Oo. Pasalubong ni Takamura kaya. Pagtapos na lang ng laban ko, dun ko na lang kakainin. Ito bilang reward ko, sabi ni Ippo. At dumating bigla sila Aoki at Kimura. Totoo ba na dumating na si Takamura? Sigaw nila. Magandang umaga sa inyo, pagbati naman ni Ippo. Takamura, sabi ni Aoki. At hindi naman siya pinansin ni Takamura. Sobrang lungkot mo siguro sa mga biyahe mo, kaya naisip mo na dumaan muna dito sandali. Kailangan ni Ippo na mag-concentrate para sa laban niya mamaya. Kaya baka gusto mo pumunta muna tayo sa ibang lugar, Takamura. Pag-aaya nga ng dalawa. Ayaw ko kayong makausap, kayong dalawa. Sabi ni Takamura. Mukhang nagtatampo siya sa atin, Kimura, sabi ni Aoki. Nagtatampo siya sa atin kasi binabaan natin siya ng tawag, sabi naman ni Kimura. Kung mananatili ka lang dito, baka kaistorbo ka kay Ippo. Sa iba na lang tayong lugar, sabi nga ng dalawa. Pero si Takamura, wala pa ring imik. Libre kami ngayon. Tara, pag-usapan natin yung paglalakbay mo. Ano bang magagawa ko? Gusto namin talagang marinig yung laban mo sa mga grupo ng mga unggoy. At saka yung fake kappa stories mo, sabi ng dalawa na napipilitan lang. Napatingin naman si Takamura. At tumayo agad si Takamura. O sige, tara na. At pag-usapan na natin yan sa ibang lugar.
Ayaw ko naman, asisihin niyo ako, kung matalo sa laban si Ippo. At napansin ng dalawa, ang pasalubong ni Takamura. Galing yan kay Takamura, napakasarap niyan. Oh, hindi nga. At kinikman agad ng dalawa. At umalis na ang tatlo. At saka pala Ippo. Manalo ka Ippo sa laban mo, mamaya ha. Masayang sabi ng dalawa. Maraming salamat, gagawin ko ang lahat mamaya, sabi ni Ippo. Wala na ang mga magugulo, kaya makakapag-focus ka na mamaya para sa laban mo. Manabo, kung hindi ako nagkakamali, inawagan mo sila hindi ba? Sabi ni Ippo. Pasensya na, kung nag-aalala ka. Para sa akin, dagdag pa ni Ippo. Gusto ko na, ibigay mo lahat, para sa laban mo. Importante, sa akin yun, sabi ni Tadaki. At dagdag pa nito, isang fighter at boksingero. Ang laban mo kay Karasawa. Nakikita ko na, mukhang magkatulad tayo na magiging laban, kahit saan mo tignan. Kahit na malayo ang ating ranking. Gusto kong malaman, kung anong mga bagay ang dapat ko pang malaman. At ano ang mga kailangan, para hubiin na sila at marito, sa laban. Sa tingin ko, marami akong matututunan. Sa laban mo, sabi ni nga ni Tadaki. Nagtataka lang ako, sabi naman ni Ippo. Nakakatiyak ako na, matapos kong mapanood ang laban mo, nagawa ko lang bumilag sa mga fouls ni Makino sa laban namin. Dahil nga sa laban mo, kay Sawamura. At alam ko mayon din. Papanoorin ko bawat galaw mo, sabi nga ni Tadaki. Sige ba, basta wag mong panoorin yung mga nakakahiya na bagay. Sige ba? Kung ganon, anong parte dapat ang panoorin ko? Ano ang strategy mo? Sabi ni Tadaki. Strategy ko? Meron na, kaso gusto kong puruan siya ng sobra at patumbahin. O parang ganon na. Ganon? Eh ganon naman talaga ang diskarte mo, senpai, sabi ni Tadaki. At matapos dun, ay nakaiga lang si Ippo sa kwarto niya. Smash him into pieces. Sinasabi ni Ippo sa isip niya. Kinagabihan, tara na, Karasawa, wika ni Sanada. Sige, sagot ni Karasawa. Napapunta na sa laban. At napalingon sandali si Karasawa. Ano yun? Banggit ni Sanada. Habang si Karasawa ay nakatingin sa gym nila. Ibabalik ko to sa dati. Magiging maliwanag ulit tong gym na to. Hintayin niyo ako. Pagbalik ko dito, dala-dala ko na ang championship belt. Sabi nga ni Karasawa. At ang magiging ganap na laban, Makunochi versus Karasawa. At sa loob ng stadium, maraming tao ang nag-aabang sa huling laban. At usap-usapan nila na ang magiging panalo ay siguradong KO. Totoo ba, ang mga kalaban lang ba ni Makunochi ay nasa rank 7? Sigurado ng panalo ng champion. Ang tanong lang ay kung anong round niya ito mapapabagsak. Usap-usapan nga ng mga tao. At malapit na nga magsimula ang huling laban. At dito po nagtatapos ang chapter 580.